Ayan po, magandang araw po sa lahat po ng aking mga subscribers. Kahit saan man po kayo sa sulok ng daigdig naroon ngayon, dyan po sa mga subscriber natin abroad, ay pakaingat po kayo. Sana manawari, ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Siyempre, ligtas sa mga mabibigat na sakit. Ang darating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan po, at mayroon lang po akong babasahin. Ito po ay chat sa akin na hindi ka po alam kung gaano katotoo ito, no? At ayan ka. Tama na. At hindi ka po alam kung gaano katotoo ito. May mga conversation po kasi kami. Ayan po. Paano bang may... Wala. Hindi mabasa. Sige. Hindi ko alam kung ako itatapik ko ito eh. Pero, kinumpirma niya eh. Sige na nga. Total, babasahin ko lang naman to. No? At, hindi ko alam kung magre-reaction ako. At basta basahin ko lang sa inyo para malaman lang ninyo. Ito. Sir, dalawa pong taraidor ng Kalingap ay natagpo ang nakabulagta sa kalsada. Ayan na. Binabasa ko lang po ito. At inakala po ng mga pulis, itong dalawang ito ay nagpatayan. Ayan po. Ayan. Subalit nung mapag-alaman, ito palang dalawang ito ay lasing na lasing. Hindi po makabangon at nakabulagta sa kalsada. So, yun po. Binasa ko lang po itong chat sa akin. Ito po yung sinasabi ko na tumatanggap lang po ako rito ng information. Galing dyan sa Bicolandia, Republic of Bicolandia. Dyan po sa mga kampo ng mga anti-kalingap na mga demonyo. So, ayan po. Sabi ko nga po, hindi ko pa alam kung gaano katotoo yan. Pero, baka isipin nyo na naman na bumulagta, patay ha? Kasi kayong mga kwan minsan, kayo yung nagbibigay agad ng mga kwan, binibigyan nyo agad ng kahulugan. Maliwanag po yung chat na dalawang taraidor ng Kalingap ay natagpo ang nakabulagta sa kalsada. Ayan. So yun na, napag-alaman daw. Akala nga daw ng mga otoridad ay nagpatayan dahil dalawa silang nakabulagta sa kalsada. Yung pala, sa kalasingan lang. See? At nung tinatanong ko kung sino, ay ang sinasabi lang po niya ay taraidor ng Kalingap. Sino ba ang taraidor ng Kalingap? Hindi ba't itong si Wakwak at saka itong si Pade, di ba? Yan lang naman ang mga taraidor ng Kalingap. Itong Red Chain, itong Kapiso. Oh, sino pa ba? Wala namang ibang taraidor dyan maliban sa mga tao ito, di ba? So useless kung tatanungin pa natin kung kung sino itong ito, taraidor ng Kalingap na nakabulagta, nakabulagta sa kalsada. O, mabubo na lang din ako kung ipagpilitan ko na tanungin itong nagbigay ng information sa akin na hindi na nga sumagot. Basta sinasabi niya, taraidor ng Kalingap. O, yan. So, siguro,
sobrang nito, happy. Ay wala namang ginawa talaga itong paralisado nito kundi mag-happy. Matapos magsabong yan, mag-happy. Pagkatapos mag-happy, magpilautog. Ayan. So hindi ko sinasabing sila yung nakabulagta na natagpuan sa kalsada. Sabi ko nga po, bubo na lang. Yung makakapanood nito kung sino-sino na ituro nyo na hindi nyo pa malaman. Walang ibang traidor. Hindi naman sinuli. Kasi wala dito sinuli, nasa ibang bansa yan. At hindi rin naman itong si Hayat na Pukingking kasi babae. Lalong hindi itong si Sheila PH kasi babae yan. Hindi naman si Lulaglo, hindi rin naman siya. Ay lalaki daw po, nakabulagta nga dahil kasama si Pade. Di ba? Yun ang pagkakasabi. Ay ang alam lang naman itong tatlong babae ito, magpukingking. So alam na natin kung sino itong tinutukoy nitong nag-chat sa akin na natagpo ang nakabulagta sa kalsada. So isipin na natin itong si Wakwak na Dr. Bayag na yan, saka itong si Pade na lasinggo na, sa bungero pa, palautog pa, tamad pa, paralisado pa. Completos Ricardos. Completos Ricardos. Anyway. At saka yan si Red Shane. Red Shane na yan ay talagang kanyan, tawag dito, talagang sugapa sa alak yan. Kasi nga, kaya nga sira na atay niyan sa kalalaklak ng alak. Di ba? Yan sila na yan nawakwak. Mga sugapa sa alak yan. Ay sino pa ba ang pwede nating isipin dito na yung natagpuan na nakabulagta sa kalsada at inakala pa raw ng mga otoridad na nagpatayan. Ay wala naman dugo, wala namang kung ano pa nakita. Kaya nga nung nalaman, sobrang lasing lang pala daw. So ganun lang. Wala na dyan iba. Sino pa ba? Ganyan po yan yung mga traidor. Ngayon, ay itong si Kapiso, tingnan mo itong tarantado nito. Hindi talaga tumitigil ito hanggat hindi ko nabubunot ng flies yung ngipin ito eh. Hindi talaga titigil eh. Imaginin mo, sinasabi lang ni Rab ay ano yun? Kung may nagpalipad, di ba? May nagpalipad. Ang sinasabi lang ni itong si Rab, ay, salamat po tita, ano ba yun? Sabi niya, salamat po tita, gano'n. Hindi ko na alam yung pangalan nun eh. Ay, salamat po. Pangdagdag din po ng pambili litson. Yung gano'n. Tapos, ang sasabihin na nitong si Kwan, para kasing, kung intindihin nyo yung sinasabi ni Rab, ay Kwan ito, yung pang-appreciate ba doon sa nagmagandang loob na nagpalipad, in-appreciate lang ni Rab yun. Pero hindi niya sinabi na, ay, mabuti lang po, nagpalipad kayo kasi wala kaming litson pang handa dito kay Jackson. At least nagpalipad kayo, may pangbili na kami ng litson. Wala nang sinabing gano'n eh. Unang-una sa Kapiso, itong si Rab ay hindi kagaya sa iyo na hampas lupa na, patay gutom pa. Okay? Hindi kagaya yan sa iyo. Matinong tao yan, marunong magsinop yan. Hindi kagaya sa iyo na kumita ka lang, ayun, nandoon ka na sa inuman. So, hindi ko maisip, kasi dalawa lang yung sinasabi, kung tatlo sana, ay maaring ikaw na yung isa nakainuman itong na ito na nakabulagta na sa kalsada.
Kasi isa ka rin sugapa sa alak. Kayo yan. Ninawakwak na ito. Red Sea na yan. Kaya nga nagkasira-sira ang atay niyan. Ikaw. Kaya, kaya dito, kung may maniniwala lang itong mga ibang nakakapanood dito, talagang maniniwala dito sa tarantadong kapiso na ito. Kaya anyway, okay lang naman dahil sabi ko nga, 2 flies yung nandyan sa kutsi ko. Dahil pag nag-cross ang landas natin, bubunutin ko isa-isa yan na hindi kita injeksyonan ng anesthesia. Kung i-injectionan man kita, yung bayag mo injectionan ko, tapos yung ngipin mo ang bubunutin ko isa-isa. Tapos injectionan ulit kita doon sa tainga mo, tapos ang bubunutin ko naman yung bayag mo. Bullshit ka. Ang galing ng gumawa ng istorya itong kapiso na ito. Anyway, lahat naman kayo mga antay-kalingap. Hindi lang naman ang papangit ng ugali nyo, papangit ng itsura ninyo. Ano bang mga itsura na kayo mga putang ina nyo? Ayan, sorry po. Linggo nga pala ngayon. Sorry. At mayroon panata ko po yan na huwag ako magmumura pag linggo. Sorry po. At tingnan mo ito. Saan na ba yun? Ano bang mga itsura nito mga ito? Tingnan mo itong itsura mo, kapiso. Ito yung sinasabi ni Rab na taraidor ka. Ano ba ang kahaling tulad na hayop ang taraidor? Sawa or ahas. Okay? Ang sawa or ahas, kahit na palamunin mo na yan, tutuklawin ka pa rin, liligpisin ka pa rin yan. Ganyan ka, kapiso. Ito. Ito siya, Ito si kapiso. Tingnan mo ang putang ina. Ayan. Yan si kapiso. Taraidor na. Tarantado pa. Ayan. Ahas. Ganyan yung mga ahas. Pinalamon mo at lahat, tutuklawin ka pa. Kaya, ito naman si Kwan. Ito naman si Red Sea na sira ng atay. Ito na itsura ni Red Sea ngayon. Gumagapang na. Ayan Gumagapang na ang puta. Ayan. Yan si Red Sea. Kaya, ang papangit. Tapos nandiyan kayo, nagtataga kayo dyan. Dito sa mga nanonood dito. Isa pa ito. Ito raw yung natagpo, nakabulagta dahil sa kalasingan. Yan, tingnan mo. Tanggal-tanggal ang ngipin ng gago. Ayan. Ayan. Diba? Kapapangit itong mga animal na ito. Tapos, nagkuhan pa sila. Isa pa itong si Salcido. Tingnan mo itong isa ring ahas itong Salcido na ito. Putang ina, taba ng gago Ayan si Salcido. Isa ring gago. Pareho lang sila ninuli na mga tarantado ito. Yan. Tapos, nagtayo sila ng kwan, team nila, na, yan. Ito na yung tatlo na team nila. Yan. Tingnan nyo, tapos ito yung susuportahan ninyo. Kapapangit, mga mukhang mga alien ng mga putang ina. Di ba? Sino pa ba? Ano pa yun? Tapos ito na ngayon. Ito na ngayon yung mga team, kabuuan ng team nila. Putang ina, para mga tae. Ito na ngayon yung mga team nila. Ayan
Ay, putang ina, kagaganda ng mga hayop. Kagugwapo. Ha? Yan yung mga team alien. O, di ba? Kita nyo na. Puro tigis-tigisa, dala-dalawa ang ngipin. Mga putang ina. Mga alien ng mga putang ina. Ayan po yan. Dito naman kay Hayat. Ha? Oy, Hayat. Ito yung ito yung i-screenshot mo ito or ikunin mo yung video. I-video mo dahil ito yung paborito ni Hayat. Tika muna ha. Tika. I-play ko muna yung sinasabi niya saka ko ibibigay ito. Ha? Dali. Ito muna. Saan ba yun? Saan ba yung sinasabi niya? Ito yung sinasabi ni Hayat. Ang pukingking ko dahil walang bata lumabas. Bilat ko Yung bilat. ay para lang na disgrasya ng mga bututoy. Na-disgrasya ng mga pututoy. Kaya nga, ito na yung bagay ngayon sa iyo. Ito, screenshot mo na ito. Hayat ha. Para sa ganoon, ay mayroon kang pinagpapantasyahan tuwing gabi. Ha? Tapos, or di kaya pagka nandun ka sa kwarto mo na, yung in-screenshot mo, ito yung idot-dot mo sa bilat mo. Ha? Yan o. Yan yung mga pututoy na sinasabi ni Hayat. Yan yung paborito ni Hayat na mga pututoy. Isda na pututoy. May video yun sandali ha. Hanapin ko yung video niyan. Alam ko may video yan Tanga ng Hayat to. Imaginin mo. Saan na ba yun? Yan ang paborito ni Hayat, ni Sil PH, at saka nitong si si Glo. Yan yon. Yan ang mga paborito nila. Kaya walang ibang inisip yan kundi utin. Ay ako pang pagdidiskitahan ng mga gagang ito. Katatanda, ako ang pinagpapantasyahan. Mario Joseph. Sana. Sige na lang, hindi ko makita yung video. Ito na lang yung pagpantasyan mo. Kayong tatlo, Hayat, at saka yung si Sil PH, at saka yung si Siglo. Kasi yan yan yung mga paborito ninyo, di ba? Yan. Huwag nyo na akong pagpantasyahan dahil hindi kayo over sa akin. Reject na kayo agad. Sa mga mukha ninyo, wala sa kategorya ko ang pumatol ng mga ganyang mga mukhang aswang. No? Ito pa. Meron pa. Hindi tayo dyan. Saan pa ba? Tingnan mo si Kwan. Tapos ito yung mga pinapanood ninyo. Wala na, sirang-sira ng atay nito si Kwan. Tingnan nyo. Wala na. Ay, ito si Redsin. Okay, makita nyo. Ano pa ba itsura niyan, ni Redsin? Tingnan mo. Magkakakanyan sila. Ibig sabihin, wala na. Sira na po yung mga kanito. Yung mga internal organ. Mga sira na. Isa pa ito. Yan. Puro mga malalaki ang tiyan. Hindi po mga buntis yan. Mga kwan po yan. Kasi mga isinumpa po kasi yan. Kaya ganyan. Gusto niyo bang makita yung picture ko, yung totoong picture ko? Baka ito
Baka lalong maglaway ito si Pukingking. Tingnan nyo naman. Kung gaano ka macho yung inyong abang lingkod. Ayan. Ayan. Kaya kaya ako nito eh. Kaya ito yung mga matatanda na ako Ha? Talagang laway na laway eh. Matapos nga sabi ko, matapos na pagnasaan si Kindred, ako naman ang binalingan ng mga ulaga ng mga matatanda ito. Ito po si Kwan, si Cecil PS. Hindi po mga buntis yan, may mga kwan lang po yan, may mga sakit na kasi. Yan, o yan. Yan. So, okay, at matagal na po tayo dahil ayaw ko naman pong ubusin itong oras ko para itapik itong mga pukingking na ito. Ay gusto ko naman po na kwan. Kahit pa paano bago matapos yung video natin ay meron kayong matututunan. Yun pong nagtatanong kung nalimutan ko tuloy, hindi ko nailista eh. Yung tunaw daw ng stone or gallbladder stone. Yan po yan kung maliit pa po yan, pwede pa pong tunawin niya ng kwan. Yung mag-blend kayo ng mani. Yung mani. Tapos lagyan nyo ng honey. Tapos lagyan nyo ng itong dahon ng mangga, dahon ng avocado, dahon ng banaba. I-blend nyo po together. Yung lahat po, i-blend nyo lahat yon at pagsama-samahin nyo po yan. Ayan. At yan po ay inumin nyo sa loob ng 15 days. Kaya marami dapat ang inyong i-prepare dyan. Yan po yan yung iinumin nyo. Yung hindi pa po kayo kumakain ng almusal, yung ganyan. Yun po ang inumin nyo. Yan ay kung maliit pa po yung inyong gallbladder stone. May nagtanong po kasi, makukuha pa po yan. Matutunaw pa po. Pero, kung ang sukat po ng gallbladder stone nyo ay nasa 2.3, 2.5 or 2.0 cm na, ay hindi na po kayang tunawin yan. Magpa-opera na po kayo. Ngayon po ay wala kayong dapat ikatakutan sa operasyon yan kasi na po yun yung mayroon na po dito sa Pilipinas yung laparoscopy surgery na tinatawag. Na yan po ay bubutasan lang po kayo ng tatlong butas lang po. Yung malilitang butas yan. Isa po yan doon sa camera. Isusuot po dyan yung camera. At nandyan po yung sa pinaka-surgery niya, yung lang po yan, laser. Doon. So nag-oopera po sila. Hindi sila nakatingin sa iyong tiyan. Nakatingin po sila sa TV. Yan po yan. Yan po yung tinatawag na laparoscopy surgery. Napakadali lang po yan. Ngayon, ang recovery naman po niyan pagka ikaw ay nagpa-opera ng gallbladder stone, ang recovery po niyan 2 days lang or 3 days pwede ka na mag-basketball. Yan. Pero pagka yan po ay hiniwa, naku po, 2 buwan po ang recovery niyan. Kaya nga lamang po, ang pagkakaiba, yung hiniwa all the way, medyo mura-mura po yan. At least nasa mga 80,000 lang po yan. Pero kung ang ginamit na pag-oopera ay yung sinasabi kong laparoscopy surgery, pag dyan po kayo magpa-opera ng laparoscopy surgery, halimbawa St. Luke's, Makati Med, or kung saan dyan yung yung
De Los Santos na yan. Mga kwan po yan, mga at least 220,000. Yan po. Kaya po sinasabi ko lang po sa inyo. Pero kung papaoperahan nyo po na hihiwain, mga 80,000 lang po yan. Pero try nyo rin po sa mga PGH, baka hindi naman po abutin ng 250,000 kung laparoscopy ang gagamitin. Yan po yan. Pero sabi ko nga, magpakon po kayo muna, pakonsulta muna sa kayo sa doktor at i-scan po nila yan para malalaman lang po ninyo kung gaano nakalaki. Pero kung maliit lang po, yung kaninang minention ko, yun po ang gawin nyo, matutunaw pa po yan. Sana po ay nasagot ko yung inyong tanong. Ano po? Ito lang po ang paulit-ulit kong sasabihin sa inyo. Malunggay, dahon ng malunggay, i-blend nyo po yan. Ang pinakasabaw nyo po yan, yung either sabaw ng buko or sabaw ng niyog mismo, para lang po ma-extract ninyo yung kanang malunggay. Para po magkaroon na maging liquid. Ayan. At iyon lang po lagyan ninyo. Yan po ay blend nyo. Ugaliin niyo pong uminom yan araw-araw. Kung maaari, kung lang kayo, kung maaari at masipag kayong gumawa, 3 times a day. Kung hindi nyo kaya yung isang baso sa umaga, tanghali, hapon, gawin yung tigkakalahating baso. Napakakwan po. Hindi po kwan ito. Kahit sino po ang tanungin ninyo. Napakahusay po yan. At lalo na kung mga samahan nyo na rin ng mga dahon nga ng kwan, yung talbos din ng mangga, yung avocado, yung ano po, itong mangga, avocado, ano pa yung isa? Ano nga yung kwan? Hindi atis. Yung atis pala yung parang pinaka-asbong ng atis. Yun, i-mix nyo. I-blend nyo rin po. Napakahusay po yan pangontra naman sa totoo lang. Yung halimbawa, nagde-develop na kanser, hindi na po tutuloy yung pagde-develop ng kanser. Pero, kwan po ugaliin nyo po yung magbasa-basa ng mga comment nung ating mga viewers at mayroon po dyan walang humpay sa pagpapasalamat sa atin dahil yung mga itinuro natin na mga ganyang mga gamot-gamot, yung mga natural na gamot, dati raw po ay nakakalbo na po siya, naglalagas na raw po yung kanyang buhok. Nandiyan na po sa comment. Siya po ang nagpapatotoo, naglalagas na yung kanyang kwan, pero ngayon daw ang ganda-ganda na raw ng kondisyon ng katawan niya. Kasi nga po sa totoo lang po, yun pong dinidiscuss ko sa inyo lagi na yung mga nakapagpabakuna nga nung COVID-19, napakalaki po ng napakalaki po ng epekto sa katawan nyo. Napakarami pong mga mararamdaman kayo. Yung dating hindi nyo nararamdaman, mararamdaman ninyo after nung mabakunahan kayo. Hanggang ngayon, 2019 ba yun? Or 2016 na nangyari yun? Ayan po. Minsan pa nga po yan ay makakaramdam kayo ng parang dito sa noo nyo, parang kinuryente. Dito, parang kinuryente. Sa likod nyo, parang kinuryente. Yung dito sa kung saan dyan, parte ng katawan nyo, may mararamdaman kayo minsan na para kayong kinuryente. Yan na po yan Ang ibig lamang pong sabihin niya, nagsisimula na po mag-develop ng cancer yung in-injection sa inyo ng COVID-19. At kaya nga po,
dito sa mga bagong panood dito sa aking mga video, ay gusto kong lagi kong sa inyo, ipi-play ito dahil para wala kayong masabi sa akin na ako ay nag-iimbento lang ng salita. Ito. Alala sa lahat ng nagpabakuna noong COVID-19 ay hanggang taong 2030 na lang ang itatagal nyo ayon yan sa Health Organization. Bago yan, makakaranas muna kayo ng panlalabo ng mata, panghihina ng katawan, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kanser at sakit sa puso. Huwag gawing biro ang Yan po. Kaya ko po lagi ipiniplay yan para wala po kayong masabi sa akin na sabihin nyo na ako ang nag-iimbento ng salita. Hindi po. At saka sabi ko naman po makikita nyo naman po yung itong tanda ako na ito, may makikita po ba kayong sign ng may sakit ako? So yun lang po yan. Ganun lang po. At makikita nyo naman na talagang healthy ako. Even though sinasabi ko sa inyo, hindi na po ako, matagal na pong panahon na hindi ako kumakain ng kanin. Sa totoo lang po, puro kanyan, mga talbos-talbos, basta lahat po ng gulay. Alam niyo po, para makain ninyo ang gulay, halimbawa, maglaga kayo ng baka. Lagyan nyo ng pampalasa rin. Ilagay nyo yung gulay. Pagka wag naman yung lutong-luto yung gulay. Yung tamang-tama lang, yung parang pagka kinagat nyo, lumulutong pa yung lalo na yung ano yung bilog. Lagi kong nalilimutan yan Mga pitsay na yan. Yung tama lang, na wag kan. Yung parang may lasa po yan. Yun lang po ang kainin niyo. At saka siyempre, sabaw. Yun pong baka, ipakain yun lang po dun sa alaga niyong aso. Or, alaga ninyong pusa. Kasi sa totoo lang po, ito hindi po sa katarantaduhang salita ito. Lahat ng klase ng mga karne. Halimbawa, kung sa baboy, limpo. Yan po yan. Magpapalaga ako or either sinigang, yan ganyan, mga sinigang na yan, baka o nilagang baka o dyan, ilalagay ko yung gulay, repolyo pala yung bilog yan, repolyo, yung papisay na yan, repolyo. Halimbawa, yun ang gusto kong kainin, yun laga ng baka. Siyempre, basta, kunin ninyo, kumpletuhin nyo yung pagluluto. Para may lasa yung gulay. Yun lang, sabi ko, pagkaluto na, yun lang gulay, walang kanin-kanin. Gulay lang ang kainin ninyo. Pero alam ko, hindi nyo kaya yon. Pero, sabi ko nga, it's a matter of discipline nga Ganun lang po. At yun ang ginagawa ko. Kaya nga, aso ko lang po talaga nakikinabang doon. Hindi dahil hindi po pagyayabang ito Hindi pagyayabang. Talagang sa aso lang po talaga napupunta yung baka nilaga. Dahil ayaw ko nga pong kumain ng karne. Ayaw ko pong kumain ng karne, ayaw ko rin pong kumain ng kanin. As in gulay lang po talaga. Halimbawa gusto ko naman na kangkong o di kaya talbos ng kamote. Magsisigang naman po ako ng baboy limpo. Magsisigang ako ng baboy. Ilagay ko naman yung kangkong o di kaya talbos ng kamote. Pagkatapos nun, yun pong baboy, yun ang pampakain ko sa aso. Yung gulay, yun lang sa akin. Siguro wala po maniniwala niyan, pero yun po ang totoo. Sa totoo lang. Pag yan po ay nagawa ninyo, wala kayong sakit. Maniwala kayo sa akin. At mayroon man, pero kung mayroon man kayo sakit ay natural na lang siguro pagka matanda-matanda na kayo. Hindi lamang po kasi yung sakit-sakit ang pinag-uusapan natin dito Yung parang bang napaka-presko, yung pakiramdam mo, pati isip mo, sa katawan mo, makikita mo. Ganun po yan. Alam niyo po ang mga nagbibigay ng sakit, yung mga karne.
O speaking of karne ha, ito po, huwag na huwag po kayong bibili. Yang nandyan po, nagkaalat po sa palengke. Yung frozen chicken, frozen, basta frozen meat. Kasama na po dyan yung manok or baboy or baka. Huwag na huwag po kayong bibili niyan. Huwag po, huwag. Yan po ay sagana po yan sa preservative na or may time pa na formalin pa yung nilalagay nila para ma-preserve yung karne-karne niyan, naka-frozen na yan. Ay, kakakadiri. Huwag na huwag po kayong bibili. Tandaan po niyo, basta sinabing frozen meat, reject nyo na po yan. Huwag nyo na pong tangkilikan yan. Yan po yung mga smuggle na goods, smuggle meat galing sa iba't ibang bansa. Ay, alam nyo naman po, ang Pilipino, mahilig pong kumuha, mag-import ng mga basura ng ibang bansa. Isa na po dyan yung frozen meat na yan. Huwag na wag. Halimbawa, gusto nyo kumain ng karne. Siguro, ay tingnan nyo lang po. Alam nyo naman po yung frozen meat at saka yung mga manok dyan sa palengke na talagang bagong katay. No, ganun po. Yan po, nandyan po lahat ang sakit. Maniwala kayo sa akin, huwag nyo pong hahayaan o sasanayin yung inyong mga anak na kumain ng mga yan. Maging itong mga mga dilata, mga spam na yan, yung mga lungga-lungganisa na yan, basta yung processed meat po, longganisa, mga tosino na yan, itong paborito ng mga bata ninyo, mga estudyante ninyong mga anak, itong hotdog, nako po, huwag sanayin yung mga anak nyo ganyan. Mas sanayin nyo sila sa gulay. Ngayon pa lang sanayin nyo sa gulay. Marami pong pamamaraan yung pagsasanay ng gulay sa mga bata. Marami po, bahala po kayong dumiskarte niyan. Halimbawa lang po yung mga Diyos na mga dahon-dahon na yan, no, malunggay na sinasabi ko. Sanayin nyo po yung anak ninyo na pasyat-syatin ninyo para masanay po sila sa gulay. At hindi ito, actually, mangingilabot po kayo. Sabi ko nga po sa inyo nandyan po sa mga nakaraang videos ko yung mga diniscuss ko tungkol dyan. So, napakahaba na po kasi natin, kaya hindi ko na po isa-isa. Pero, yun pong mga iba na mga bawal na huwag niyong kakainin, napakadelikado. Hindi bali kayong mga matatanda na okay lang. Okay lang po kayo. Ay, paano itong mga bata? Kaya po, pansinin nyo lang. Pumunta kayo sa Children's Hospital, dyan sa Quezon City. Napakababata. Ang babata niyan, pero may mga kanser. Diba? Yan po yan Huwag nyo pong babaliwalain itong sinasabi ko. Sabi ko nga, kung wala mang kakwenta-kwenta sa inyo, para sa inyo itong mga sinasabi kong ito, okay lang, skip ninyo. Ganun lang po yan. Huwag nyo nang panoorin. Pero kung gusto nyo pang malaman yung mga dapat na huwag ninyong ipakain sa inyong mga anak, balikan nyo po yung mga videos ko. Yan po yung sinasabi ko na dito sa Birana Live Studio TV, marami kayong matututunan. Isa dito sa mga anti-kalingap na walang ibang ginawa kundi siraan at pasamain ang kalingap. Hanggang dito lamang po at maraming salamat po sa inyo. At sa lahat po ng aking mga subscriber, ibaba na po sana sa inyo yung laging naririnig nyo sa akin na swerteng walang katapusan. Maraming salamat muli sa lahat ng mga subscriber ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat.